What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At welcome muli sa ating panibagong vlog. At nandito pa rin ang inyong lingkod, Uncle B. Of course, dito pa rin sa ating YouTube channel na Uncle Baldo Official. Okay mga kapito, at syempre, sabi ko na nga, tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-aaral patungkol sa ating topic before. So, part 3 na tayo ngayon at ang topic na pinag-uusapan natin at pinag-aaralan ay ang tinatawag na FIBA Protocol. Okay? So, sa FIBA Protocol, na-topic na natin ang tinatawag na transition at ang time control. Okay? So, naipaliwanag natin nung mga nakaraang vlog natin kung ano nga ba ang tamang galaw, tamang kilos, okay? Ang tamang gawa ng mga referee pagdating sa tinatawag na transition at time control. Kasi yan ang sinasabi na nakapaloob sa tinatawag na FIBA Protocol. Okay? So sa ngayon, mga kapito, dahil part 3 na tayo, ay pag-uusapan naman natin ang protocol ni FIBA patungkol sa mga violation. So, kung anong mapag-uusapan natin ngayon, andyan dyan yung tinatawag na out of bounds violation, traveling violation, dribbling violation, okay? Yung tinatawag na mga time violations, okay? So pag-usapan natin at kung ano-ano pang mga violations na pwede natin pag-usapan ngayon sa part 3 ng ating video. Okay, pero bago tayo magsimula mga kapito, gusto ko lang munang maghatid ng maiksing mensahe patungkol sa mga videos na lumalabas ngayon sa social media. So marami ng mga vlogger, of course, marami ng mga vlogger, mga content creator na nasa social media ngayon, lalong-lalo na sa Facebook. At ang nakakatuwa kasi marami na tayong natututunan, yung mga kapwa nating referee, mapaluma, mapabago. Natututo na tayo sa mga rules and regulations, okay, OBR, at tinatawag na OBRI, yung Official Basketball Rules, at ang Official Basketball Rules Interpretation. So, nakakatulong sila yung mga content creator na yan, naglabasan na. Sobrang dami na. Unlike before, konti lang kami. Ngayon, sobrang dami na. At ang nakakalungkot lang, okay, isa sa mga nakakalungkot lang mga kapito ang katotohanan, kasi alam naman natin na ang pagbablog, kapag ginamit mo ang content ng officiating o pagre-referee, ay sobrang iksi lang talaga niyan. Okay? Biro mo kung iaano mo lang naman, itatapik mo ang article ng mga rules and regulations, sobrang daling mauubos niyan at wala ka ng eco-content. Ngayon, lumalabas sa mga social media, ang ginagawa nilang content ngayon ay yung tinatawag na play-by-play. Okay? Ina-analyze nila at kine-criticize nila at nagbibigay sila ng mga opinion patungkol sa mga nangyaring play na yon. Kasi hindi natin maiiwasan mga kapito ang katotohanan na sa social media na ipopost yung mga videos. Kasi sa panahon ngayon marami ng mga nagbibideo ng mga tao, it's either mga audience yan, mga players, at kung sino-sino pa, at then i-upload sa Facebook regarding sa mga nangyayari, lalong-lalo yung mga tinatawag na crucial game, okay? At nagkakaroon ng mga pagkakamaling tawag sa palagay nila, sa sarili nila, ipopost yan sa Facebook. And then kinukuha yan ng mga content creator para maging content nila. Okay, ang problema, nagiging masama ang mga kapwa natin referee sa mga ganong senaryo. Okay? Kasi hindi yun pagtuturo sa kanila na maitama nila ang kanilang pagkakamali. Instead, nababash sila roon sa social media dahil syempre pag sinabi ng mga content creator na mali ang ginawa ng mga referees na yon, doon nakakalungkot, doon nakakaawa ang mga kapwa natin referees, which is tayong mga content creator ngayon, okay, tayong mga vlogger ngayon na tinatawag na ang content ay officiating o pagre-referee, ang kino-content na natin yung mga kapwa natin referee na mali po, maling-mali po yon, criticize natin sila sa ganong sitwasyon. Kasi ang pag-criticize sa kapwa referee ng tama ay kailangan maging leader ka muna ng officiating or ng isang grupo at nandoon ka mismo sa laro at ikaw ang tinatawag na naglilista or tumitingin or nagsusupervise sa kanila
sa mga pagkakamali na yon. At kung paano itama yon at kung paano sabihin sa kanila ang mga pagkakamali nila, mga kapito, closed door po yan. Wala pong nakakaalam na mga tao na pinagsasabihan natin ang kapwa nating referee. Laging may closed door yan sa dugout after the game or halftime para na itatama. Ngayon, sa social media, masakit para sa mga kapwa natin referee na sa actual na yon, doon sa platform ng Facebook, doon sila binabash, doon sila kinikriticize ng mga tao. Okay? Sa lahat ng mga content creator, iwasan na lang natin na gano'n, na kino-content natin ang kapwa natin mga referees. Okay? So ngayon mga kapito, balik tayo sa ating topic patungkol sa tinatawag na FIBA protocol. Okay? So nakita nyo may pito ko para kasi maipakita natin kung paano ginagawa ang protocol patungkol sa mga violations. Simulan natin sa tinatawag na out of bounds violation. Para nagkikwentuhan lang tayo rito sa YouTube channel. So hindi na natin pakaanuhan yung mga pag-edit natin. Basta nandito lang tayo, ayan sa camera si Uncle B, at matuturuan naman kayo ng maayos. Ano ba ang FIBA protocol pagdating sa tinatawag na out of bounds violation? So ito po mga kapito. Una, kailangan natin pumito, of course. Okay? Pag pito natin, stop the clock. Okay? Ayan. Stop the clock. Sumisenyas tayo ng stop the clock. Diba? And then, kailangan i-point natin yung out of bounds violation. Ituro natin. Okay? And then, kailangan natin magsalita. Out of bounds. And then, ituro natin yung direction of play. Okay? Yung point of direction, turo natin white ball. Okay? Ibig sabihin, para sa mga baguhan na ngayon pa lang napadpad dito, bago natin ipagpatuloy, kwento ko uli sa inyo, lalong-lalo na sa mga baguhan na ngayon lang ano ba ang pinag-uusapan natin, ay ang tinatawag na FIBA protocol. Kasi pag sinabing FIBA protocol, ito po yung tinatawag na proper mechanics ng mga referees. Okay? And then tinatawag na paggamit ng proper hand signals at ang tinatawag na verbal communication. Okay? Yung pagsasalita natin. At tinatawag yan ni FIBA na self-talk. Okay? So yun ang tinatawag kabuuan na FIBA protocol. Ibig sabihin mga kapito, wala tayong dapat makaligtaan. Dapat nating isinasaksak sa isip natin yan during the game. Hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra. Okay? Kasi kapag kumulang, sumobra, mali ang pagre-referee natin. Hindi tama ang pagre-referee natin. Okay? So yan nga. Sabi ni FIBA, pagdating sa protocol ng out of bounds violation, you need to blow your whistle. And then, syempre, proper hand signal, stop the clock, i-point mo ang out of bounds, magsalita ka, out of bounds, and then point of direction. White ball. So yon ang tamang protocol. So wala tayong sosobra doon, wala tayong ikukulang. Okay? Dito, stop the clock, out of bounds, white ball. Okay? So, kailangan sa mechanics, sinasabi, kalma lang. Okay? Wala nang masyadong maraming arte-arte sa katawan. Kasi sabi ni FIBA, yung normal na galaw lang. Okay? Normal poise lang natin. Hindi tayo pwedeng mag-overreact sa tawag natin. Okay? So, yan. Ngayon naman, ang pangalawa na protocol ng pag-uusapan natin ay ang traveling violation. Of course, the same yan. Pag pumito tayo, stop the clock, bibitawan natin yung pito natin, pag senyas natin, magsasalita tayo. Traveling! White ball, point of direction. So, yun ang protocol. Wala nang iba. Okay? So, ulitin natin, pito, or stop the clock, bitaw ang pito, traveling, white ball. So, yun ang protocol. Okay? So, wala tayong ibang gagawin. Yun lang ang sinasabi ni FIBA. Kompleto tayo sa ginawa natin. Ando ng mechanics. Okay? Kasi siyempre, kung sino ang tumawag ng violation, nandoon ka sa tinatawag na area of responsibility mo. That's part of the mechanics. And then,
yung tinatawag na proper hand signal. Pumito ka ng isang violation, proper hand signal, stop the clock. Okay, di ba? And then point of direction. Sinabi natin na traveling. So, kompleto. May verbal. Di ba? So, ngayon naman mga kapito, ano pa ba? So, pag-usapan natin ang dribbling violation. Of course, pag sinabing dribbling violation, part ng protocol ay ito ang ginagawa. Of course, ganun din yan, ano? Stop the clock. Okay? Dribbling. White ball. Ganun din yon. So, nandoon yung tinatawag na idea na kailangan pala magsalita. Okay? Kailangan pala kumpleto ang ginagawa natin. Hindi kulang, hindi sobra. Hindi yung pumipito lang tayo, hindi nagtuturo lang tayo. Okay? So, kailangan pala may tinatawag na self-talk. Okay? With authority. Of course, hindi naman tayo pwedeng magsalita lang ng traveling, white ball. Hindi naman ganon. Di ba? Kailangan, part ng ano natin, ng tinatawag na verbal communication ay ang authority. Authority ng pagsasalita natin. Ganon sa pagpito. Kailangan malakas. Di ba? Kailangan may authority din. So, ganon ang protocol. Okay? And then, yung mga time violation, ganon din. Okay? Stop the clock. Pito tayo kung 3 seconds. Okay? 3 seconds. White ball. So, maliwanag yon. Ganon. So, ganon din ang ibang violation. Ball return to the backcourt. Pipito tayo. Bitaw ng pito. Backcourt violation. White ball. Or, gusto nyo, stop the clock. Pito. Ball return to the backcourt, white ball. So, maliwanag. Meron tayong verbal, meron tayong action, may hand signals tayo na hindi kulang, hindi sobra. Okay? So, syempre, part ng mechanics, tatakbo na tayo kung saan tayo kung saan ang proper na position natin. Pag tumatawag tayo ng mga violation kasi meron yan tinatawag na switching, part ng mechanics ng mga ng mga referees. So maliwanag 'yon mga kapito, no? So 'yon ang ating vlog sa ngayon. So maliwanag 'yon, ano? 'Yun yung gusto nating ituro sa ngayon. Ang kung ano pang mga violations na 'yan, pwede niyo itawag. Remember na kailangan stop the clock after ng pito, kailangan bitawan ng pito, magsasalita lang tayo. Okay, with authority. Okay? Kung ano man ang dapat nating sabihin. Walang masyado na tayong sasabihin na marami. Yun lang. Okay? Hindi tayo pwedeng makipag-argue sa mga referees, sa mga players. Basta yun lang ang protocol. Okay? So, wala nang tingin sa iba. Hindi ka na makikipag eye-to-eye contact. Basta yun lang ang protocol na tinuro natin. Hindi tayo pwedeng lumabis doon, hindi tayo pwedeng kumulang doon. Okay mga kapito? So yun, ang ating vlog sa ngayon, sana makatulong sa mga kapwa nating referees at matuto kayo. Matuto ang mga kapwa nating arbitero, no? Yung mga luma, mga bago. Kaya patuloy lang kayo na pumunta rito sa ating YouTube channel at patuloy na suportahan si Uncle B. At syempre sa mga baguhan pa lang na ngayon pa lang nagawi at napadpad, ni-invite natin sila na kung nagustuhan nyo ang video namin, ang video na to na ginagawa natin sa pagtuturo ng mga referees, okay? Huwag nyo kakalimutan i-like ang video na to at pindutin ang subscribe button at notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload na videos ni Uncle B dito sa ating YouTube channel na Uncle Baldo Official. So yan mga kapito, at syempre sa mga bashers natin na nagsasano, kung hindi naman kayo interesado dito sa mga videos namin, huwag nyo na lang panoorin kasi sasama lang ang loob nyo, huwag na lang. Okay? Pumunta na lang kayo sa ibang vlogger na sa tingin nyo, naiintindihan nyo at doon talaga kayo naniniwala. Okay mga kapito, at dito ko natatapusin ang ating video. Magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod na vlog ni Uncle B. God bless us all. Peace out.